Uminit po ang ulo ni Senador Marcoleta. Baka naman pagkamalang nakasimangot lang kasi para may itang ulo. Lagi na maganda ng itsura niya, di ba? Ayun na. Pero hindi, ito, talagang uminit ang ulo. literal na talaga. Alam mo kung bakit? Bakit daw? At paano nalaman na mainit ulo niya? Nagdala pa ng maso dyan ha? Ewan ko kung sinong mamasuhin. Bakit session ng Senado may daladalang maso? Hindi, ata yung... Pakita mo, tingnan nga natin Sige, kung ano yung maso na yun. Daladala. May masong daladala Ayan maso. Maso. Ayan, yun. Gaybel yan. May banta pa Pakinggan nga natin. Ano ba sinabi ni Senador? Sige nga, yung palitan ng yan yung QM ata May-ari ng QM. Para magkaroon tayo ng context, lalo na hindi naman nanonood ng hearing Dahil nasa trabaho, may ginagawa, biyahe. At sa oras na ito, baka nanonood doon sa social media. Ay, ba't ba uminit ang ulo? Tingnan natin. Parinigyan natin yan. Yung tagpo na yan. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong Chair. mamaliitin ito. Pagkatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito Ano lang yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. Ilang project ang na-execute mo na? Marami na O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito Sinasabi ko. Akong natatawa. Sabi ko, maso talaga yan Hindi gaybel yan, maso yan Ganun ba? Hawak ako martilyo. Ganyan yung nakita ko sa mga nagkakabit ng Kasi kung naipukpok ka doon, session is yun? Break. Dalawa yun Pagpukpok mo, open. Sa pagpukpok mo pangalawa, close. Ang problema ata kay, ano pangalan ni... Si Ginoong Kirante. Kirante. Parang hindi siya makapagtagalog. Hirap siya mag-Tagalog Bisaya pala, no? Parang Cebuano ata siya, kung di ako nagkakamali. Kaya nga, nagtanong si Senador Batorni para tanungin mabuti kasi sabi Clarify. niya, i-clarify yung ibig niya sabihin. Ang nakita kong problema kanina dyan, bagamat sabihin na natin nahirapan siya magsalita, yung nabanggit niya na siya ay sole proprietor. Ibig sabihin, siya lang may-ari. Mag-isa. Tama, mag-isa lang sa Sa isang malaking korporasyon na mayroong bilyong project. 40 billion ang nakuha niyang kontrata. Ang paliwanag niya, i-incorporate naman niya daw ito. Kaya lang, sobrang tagal na hindi naman na-aprobahan. Pero parang may mali, Kaya nga, paano sabi, mula doon sa pangkaraniwan, construction company ka, kasi depende sa proyekto mo. Sabi mo, naka 1 million ka, 5 million, pangat ng pangat yan hanggang naging kasi ngayon, quadruple na siya Ibig sabihin, malalaki na. Malaking proyekto. Ibig sabihin, ang kanya mga project siguro, mga 120 billion, nakakuha na nga siya. Kaya nga. Yun nga yung medyo, parang may something na mapag-iisipan mong paano nga naman, di ba? Na pinalusot ng DPWH o nung sino man gumawa ng bidding, yung isang kumpanya na isa lang may-ari, isang tao. Yun ang nga. Sabi naman nung sekretary, narinig ko paliwanag, hindi mayroon kasing license, pick-up license Oo nga. Binigyan siya ng lisensya ng pick-up. Ibig sabihin, yun ang ipakikita lang naman niya. Yun pang isa. Paano na-qualify siya, nagkaroon siya ng lisensya mula sa pick-up. Ikaw ba maniniwala na ganun kalaking korporasyon, isang tao lang ang may-ari? Kaya nga halos ayaw maniwala ng mga senador. Tapos pinaliwanag, sabi parang hindi naman siya nagmamaliit.
Sabi nga niya kay Senador Bato, naniniwala ka ba na may 40 billion yan? Tingnan nyo nga. Oo. Well, hindi sa minimenos niya yung tao. Pero pinaliwanag naman ni Ginoong Quirante, ang pera niya yata, plus assets, mga 2 billion. Ang SOP pala dyan, pangkaraniwan, kung may 1 billion ka, times 15. So, kung di, magiging 15 billion. Kung mayroon kang 2 billion na assets, times 15, edi 15. So, mga 30 billion ang kanyang pwedeng pasukan hanggang 40 qualified na siya. Oo. Yun ang paliwanag. Pero mukhang yan, magkakalaliman pa ng investigasyon yan. Ayun nga, oo. Kasi ang pinupunto nila dito, Jen, dapat ang gagawa ng isang project na ang halaga ay billion-billion, Oo. medyo matatag na kumpanya, di ba? Ay, tama lang. Oo. Kasi May mga karanasan. may karanasan. Oo. Tsaka talaga, kaya mong panagutan. Halimbawa, masira yan. Oo. Halimbawa, may, di ba yung mga... Mga back job, kung simple yung paliwanag. Assurance yun kasi. Yes. Kaya ikaw, pipili ka ng kumpanya na sa tingin mo ay hindi ito basta-bastang... Kaya nga may mga... may mga qualifications. quadruple A, may mga ganyan-ganyan. Oo. Ang problema, pati yung hindi... ewan ko lang, ha? Pero siya tinatawag dyan, dapat na ikaw kung umawit ka ng billion, dapat yung single, para experience mo, ay nakaabot ka ng ganong level. Ayun nga. At na-complete mo, pataas ng pataas yun. Kaya kasi sa Marcoleta, paano tumaas ang level mo? Ni wala kang proyekto. Sasabihin mo, hindi ka pagkakaproyekto. Tapos mag-isa lang. Mag-isa ka lang. Sa pangalan, oo. Kaya imposible niya. Well, kung technical lang pag-uusapan, imposible umabot ka ng 40 billion, naging quadruple ka na hindi ka dumaan sa Ibig sabihin wala kang experience niya. Kasi nung sinasabi niya, wala pa raw sa flood control projects. Yan nga. Yun. Pero meron naman pala. Meron pala. Ewan ko, Mali lang yung pagkakapaliwanag niya. hindi ko alam kung may salang diferensya doon sa pagkakapaliwanag ba o sa talagang gusto magsinungaling Dalawang bagay Pero iba yung sinasabi nung ilang nag-observe dyan, ha? Ano sabi nila? Mukhang hindi ito yung may-ari talaga. Si Ginoong Quirante? Parang front lang ito? Oo. Again, ayaw naman natin sa miminosin yung tao. Kasi kung may mga billion-billion assets ka, Oo. tapos titingin mo si Ginoong Quirante, parang hindi akma sa bilyonaryong tao. Well, baka naman nagpapanggap lang siya. Hindi yun ang punto ko dyan Oo, hindi sa itsura o ibig ano man sabihin? ha. Kundi, ikaw kasi nakakakuha ka ng mga project na malalaki, Oo. mag-isa ka lang. Baka meron talaga niyan na ayaw magpalagay ng pangalan. Kasi kung korporasyon kayo, lalagay yung mga pangalan, di ba? Tama, oo. Para hindi ka ma-detect na ikaw pala isang opisyal ng gobyerno. Pero sa SEC makikita yan. Kaya nga, Oo. kaya nga siya mag-isa lang. Kaya ang ginagawa ng iba dyan, joint venture. Oo. Nakikipag-joint venture ka sa mga Chinese group, mga ganon. Pero ikaw, gaya niyan, anong pangalan yan? QM ba yan? Oo. Na kumpanya, joint venture, so lilitaw lang yung kanya, yung malaki, pero ang malaki niya, yung partner niya. Kaya nagkakaroon ng malaking project. Pero ako, hanga pa ako dito kay Ginoong Quirante dahil humarap siya at sumagot. Ay, malakas ang loob. Oo. Ibig sabihin, pwede niyang sabihin, wala naman ako tinatago No? Tama naman. Mas pwede natin sa paniwalaan sa bagay na yon. Oo. Kumpara doon sa mga hindi naman sumipat kahit anino. Ay, una best, talagang hindi dumalo. Oo. Oo. Sa 15 malalaking tinuturong kontraktor. Ang hinahanap, yung St. Timothy, tsaka yung SunWest. Ayun. Oo. Wala atang pinadala kahit... Parang wala. Oo. Maayayin yan, mga kumpanyang hindi sumipot sa pagdinig. Ayan. St. Timothy Construction, Oo. Top Notch Catalyst Builders, SunWest, MG Samidan Construction, LR Luisito Tiki Builders, Alpha and Omega, yun ako, paborito ni Sandante. Dati nang nakakakuha po ng proyekto Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, HL Tone Construction and Development Corporation, AMO Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Out of 15 na inimbitahan, ito mga ito ang hindi nakadalo. Ang paliwanag, nasa abroad, may sakit, may ganito, may ganyan, etc. etc. Anim lang ang pumunta. At yung, ngayon ay mukhang isa sa pinanansalan, Nason. Pipilitin na pong dumalo sa susunod na pagdinig. Ito, pati mga may-ari dyan Pinapasubwi na sina Roma Angeline, Rimando, may-ari ng St. Timothy Construction Corporation. Yan. Ang problema ay nagluluksa daw po ito. Ganon? Ay, siguro may namatay. Ang presidente ng Top Notch Catalyst Builders
na si Yumir Villanueva na hindi raw makakadalo dahil may medical procedure sa ospital. Ayan, CEO ng SunWest, si Ader Maria Angeline Alcazar, nasa abroad. Hindi rin sumipot, may-ari ng Samidan Construction. Pero nagpadala ng representative. Ang problema, yung representative, absent for health reason. Hindi pa nakadalo. Ang presidente ng LR, Luisito TK Builders, ang ibang kumpanya ay nagpadala ng representative, habang ang ibang kumpanya nagpadala lang ng representative, wala rin. May representative pero wala doon. Sabi no, pare, ikaw muna pumunta doon. O sige, pero hindi ako darato. Ay ang may representative na absent. Cesara Discaya. Yan ako, hinahanap yan eh. President ng Alpha Omega. Edgar Acosta ng HL Tone Construction at Romeo Miranda ng AMO, Royal Crown Monarch. Ayan. Baka. Ay, pero meron na ba schedule kung kailan susunod? Parang wala pang binanggit si Sen Marcoleta kanina no? Wala pa. Doon sa ano? Pakinggan natin, bakit nga pinapatawag itong mga ito, Senador? Bakit pa kailan paharapin itong mga taong ito? Senator. Napapanahon na para alamin at himayin ang katotohanan sa likod ng mga maanumalyang nakapalibot sa mga kontratang inilaan para sa flood control. Tama na ang pagpapaikot at paglihis sa tunay na problema. Tungkulin natin ngayong bigyang linaw at sagot ang mga kababalaghang nangyayari sa mga kontratang pinasok ng gobyerno at ang mga private contractors. Ayun. Yung pagsasabi na. Ang unang nagmotion ay si Senador Bato. Yung mga hindi nakadalo. Tapos, binago yung motion kasi nag-motion si Senador Sherwin Gatchalian. Ang gusto niya, yung listed owner. Kasi baka mamaya, ang pinadala lang, representante. Ayun nga. Masabi lang na may pinapunta. Tapos kapag pinapunta mo, tinanong, hindi naman makasagot kasi sabihin, boss, representante lang po ako eh. Wala na may sasagot doon. Hindi ko may sagot po yan. Para lang may tao, ano? Yes, so wag lamang sila ay mapagalitan. Pero sabi naman ni Sandante, ang kanyang assurance, o sige, kung hindi makadadalo yung may-ari, dapat ang papupunta nyo dito ay competent na sumagot sa anumang makatanungan. Mga senador, Nason. Doon nagtapos. Kaya ang motion ay paimbitahan itong mga hindi nakadalo ngayon at yung dumalo, babalik pa rin sila sa susunod na pagdinig. Pero ang dapat papupuntahin nyo po ay competent na sumagot sa mga katanungan ng senador. Hindi pwede sumagot ng hindi ko po alam. Ayan. Hindi po ako may-ari ng kumpanya. Mukhang malaki ang talagang problema natin sa flood control dyan, ha? Bukod dun sa hindi maayos ang pagkakagawa. Kasi ginamitan ng substandard na materyales. Pangalawa, ghost project. Kunwari may project, wala naman pala. Pangatlo, ito pa yung kawalan ng master plan sa flood control. Ibig sabihin, kanya-kanyang diskarte. Tama. Walang sinusunod eh. Oo. Ang sabi ni Secretary Bonoan, yung mga malalaking project may master plan, pero yung mga kanya-kanya. Hindi wala din, di ba? Wala talaga. Tsaka ako dyan, napansin ko rin kanina habang nakikinig ako. Na ang mga flood control project ay pinaghati-hatian ng mga distrito ng mga congressman, di ba? Yes. Bawat, yung pati ng kalumpit ng area. Hindi, sabihin na nga natin buong probinsya yan dyan. Yes. Sa tingin ko, mali nga yung approach na ganun eh. Lalo na kung distrito kasi mas maliliit. Kasi halimbawa, tinan mo ha, Jen, halimbawa ikaw dito sa, sabihin na natin buong Quezon City ka. Tapos, ang flood control mo ay tatawid na ng Pasig. Ibig sabihin, hihinto ka na doon. Ay, hinto ka na kasi ibang distrito na yon. Ibang congressional district na yun. Parang naisip mo, teka, hinto na tayo rito. Paano? Lalabas yung tubig doon, di ba? Sabi mo, nakokontrol natin dito. Paglabas doon sa mga hinintuan mo, papasok ulit sa'yo yun. Ay, kasi sarado pa eh. May wala ka kasing continuing plan doon sa kabila eh. Okay. Wala nakasalo. Halimbawa, sa kabila naman, sabihin mo, sabihin na natin, pababayan. Doon naman sa kabila, kasi halimbawa, Bulacan na yun, San Jose del Monte, Bulacan. Yan. Hindi mo nagagawan kasi
lagpas na sa teritoryo mo. Saka wala pang pondo. Wala pang dito naman papasok yung tubig, di ba? Ay, tama yun. Oh. Di wala. Barado. Wala nga. Yun nga ang sinasabi, yung binigay na halimbawa ni Sen. Marcoleta kanina. At yung mga barangay, tapos pagtatakan mo, bakit parehas ang presyo, para sa specification? Ayun pa. Pero putol-putol. Yan nga. Yun din ang napuno ng Pangulo eh. Dapat yan pag wala nang mass flood control na kanya-kanyang lugar, di ba? Kasi yung tubig yan eh. Hindi naman pa pwedeng, kayo lang may pondo, kayo lang ligtas sa baha. Eh, yung dadaanan pa niyan, di ba? Halimbawa, kinontrol mo sa'yo, di kawawa naman yung susunod na babagsakan ng tubig na yan, di ba? Kaya nga, sa susunod na pagdinig ata, ipatatawag nila yung River Basin Office. Ito yung lagi natin na pag-uusapan sa palatuntunan, Nelson, na isang maliit na opisina, sangay po ito ng DNR. Malaking trabaho. Pero napakalaki ng trabaho. At ang dapat pala, bawat trabaho ng DPWH, flood control, etc., dapat pala coordinated dito. Nung tinanong kay Secretary Manny Bonoan, hindi pa rin pala niya alam. Hindi niya alam na may river basin control. Mukhang ang alam niya, dapat kontrolado sa mga ilog. Pero hindi daw nila na ipapatawag itong river basin control na ito. Kasi ang trabaho nito ay ayusin yung... I-coordinate mo yung lahat ng dadaluyan ng tubig. Kasi isa lang yan eh. Oo. Hindi naman pa pwedeng dito maayos. Yung karugtong hindi. Mga tao pa rin ang babahain yan, di ba? Totoo. Kasi kumbaga yun ang natural na daluyan ng tubig. Kaya nga. Kaya siguro, kung ako lang masusunod dyan, wala nang mga distritong flood control. Wala nang yung per bayan pwede kasi LGU yan, meron kayong autonomy, di ba? Pero kung distrito ni congressman na malakas dahil nakakuha siya ng pondo at yung katabi niya ay mahina dahil kalaban, hanggang doon lang yung flood control. May bara doon sa dulo. Hindi ba? Yung kasunod ng mga tao din naman yun di ba? Ibig sabihin kayo lang ligtas sa baha. At dahil sa kayo naligtas sa baha, yung kasunod yung bayan na mas mababa, doon pupunta yung mga tubig. Ay, ganun nga talaga mangyayari. Kaya dapat dyan, DPWH national na, wag yun ang distribute ko flood control. Para tukoy yun, natapos tayo dito ha. Tsaka simulan nyo doon sa bungad. Kasi kung sinimulan nyo doon sa dulo. Dapat doon sa mga simula nung saan pupunta. Halimbawa, Pasig River. Yung Pasig River mo, di ba? Di simulan mo sa bungad. Kasi kung sinimulan mo doon sa itaas, sa bundok, pagdaloy mo, barado na sa Pasig River, Marikina River. Dito muna. Di ba, Tulyahan River. Yung sa dulo. Yes. Kaya, kasi nga, kanya-kanyang diskarte. Kaya hindi kaya magtataka kung bakit walang master plan. Di ba? Kaya walang master plan kasi kanya-kanya nga ng pondo. Ayun. Paano sila magkakasundo-sundo dyan? Ngayon pala sa 2026, tama ba yung narinig ko? Parang 320 billion ata. Billion. Ang nakalaan na naman project. Flood control Specific na son. Doon sa request ng NEP. National Expenditure Program. Kaya kung kukwentahin mo pala sa isang taon, tama no? Almost 1 billion a day, per day. Kada isang araw, gumagastos tayo ng 1 billion para sa flood control. Kaya kaya nga kahapon, Nelson, nasabi natin, kung ang pondo na yan, billion-billion, ipinatayo natin ng DK palibot ng Metro Manila. Meron na tayong pader ng Jericho. Tama. sa buong Metro Manila. Great Wall of China. Yes. Halimbawa, dinivert pa natin yan. Halimbawa, magtsaga na lang tayo sa baha. Total, bumabahar naman talaga. I-adapt na natin, no? Inilagay natin ng irigasyon. Yan. Ang dami siguro nating palay ngayon. Hindi tayo umiiyak dyan sa napakamahal. Kaya naman, kinuha na natin yung baha, ginawa na nating malabinis ang Metro Manila. Doon sa halagang 1 billion a day? Ayusin na natin Pasig River. Sa halip na taxi ang pinapatakbo natin sa pamamagitan ng lupa, lancha na tayo ngayon. Lancha, tsaka yung mga nagsasagwan. Yan. Parang kumakanta ng... The hills are alive. With the mga ganon. Ako, dyan. Gold dollar na tayo. Pagka nag-isip tayo ng ganon, di ba? Parang sayang talaga yung pera na yan. Napakasayang. Huwag na natin pag-isipan yung katiwalian, ginastos sa kung ano-ano, dinakaw, binulsa. Huwag na muna yun Isipin mo na pansamantala. Halimbawa, ginastos nga sa mabuti yun. Pero wala rin na. Wala na pala di ba? Totoo. Ay, naku. At saka iwan ko ngayon, bakit? Ito naman ay open secret, Nelson. Sa kabuuan pala ng isang proyekto, sabi mo na sa 1 milyon,
ang napupunta lang para sa proyekto, almost 30% na lang. Oo. Diba? Sino ba yung senador nagpaliwanag Open na niya. Inisa-isa nila eh. Kaya kung sa 1 million, halaga lang na para lang maganda lang computation. Out of 1 million, ang mapupunta lang sa proyekto talaga ay 300,000. Yun nga. Minus pa pala lahat ng mga proyekto niya. Kaya sa 1 billion pala, kung halaga ng proyekto mo 1 billion, at kung susumay mo, 300 million. 700 billion na yung paghahati-hatian. Mas malaki pa yung pinaghati-hatian kaysa doon sa talagang napunta sa proyekto. Kaya nga, hindi tayo magtataka kung bakit ganun sira-sira eh. Di ba? Oho. Gagawin yung isang karsada, walang bakal, tapos hampok yung yung semento. Tapos yung wall naman, river wall, gaya ng pinakita doon sa Calapan, sa Mindoro, wala, yung gilid Tapos yung mga proyekto din, ganun halos lahat pare-pareho eh. Pag natibag ng agos ng tubig na lumilitaw, na yung semento sa mga pagitan nila, walang bakal talaga. May bakal man, daig pa yung bulati eh. Kung tutuusin dyan, ito ang pinakamadaling, kung ito ay kung kasus to sa hukuman, ito mas madaling mag-conviction. Totoo. Kasi may project. Meron niyang engineering plan, may architecture plan yan, may bills of materials yan, may yan, di ba? Tapos nandyan yung nandyan yung itinayo mo. E di, ang daming ebidensya, di ba? Totoo. Meron kang documentary evidence. Meron kang, di ba, ang dami. Meron kang mga actual na ebidensya, meron kang mga tao, mga saksi. Kita mo yung yung proyekto eh. Totoo. Kaya nga ako, Nelson, bagamat nahuli man, pero again, sabi nga natin dati, itong mga tao ito inaapi-api eh. Kapag ka pumupunta sa mga proyekto, mabuti na po itong ginawa ngayon ni COA Chief Gamaliel Cordoban, Nelson, nagpakalat sila ngayon ng mga fraud auditors at ngayon, malakas ang loob nila, matatapang sila kasi may mga kakampi na sila. Mismong ang Pangulo, kakampi nila. Ang Senado, kakampi na nila ngayon. Kaya yun hong mga proyekto na pinupuntahan po ngayon ng mga COA auditors, malakas na loob nila, Nelson, ngayon. Maliban na lang kung makasagupan nila yung security guard dyan sa nauhan. Hindi ka makakapasok dyan. Kahit bagay si Gobernador nga pala nakarang. Pero ako sa kabila, ako yung magiging kapuri po. Kasi dati, Nelson, kapag mag-inspeksyon yung COA, hinaharang mga nagtatapang-tapangan. Kapag wala kaming pakialam sa COA. Basta yun, sige, report nyo dyan, tama na yan, completed na yan. Pero ngayon, hindi na po pwede yan. Di ba? Ang gusto ko dyan, halimbawa, matapos nyo yung flood control project, investigahan nyo din yung irrigation project. Tako, marami. Next yan. Kasi tubig din yan. Daluyang tubig din yan. Pero patubig nga lang ang tawag. Tinan mo, flood control, dami ng tubig, kokontrolin. Irrigation, walang tubig. Kailangan mo ng patubig naman kasi doon patubig ang kailangan doon eh. Nako. Kasi kaya ako naman yan kasi yan nakasama ng hinagpis ng magsasaka dyan eh. Totoo. Biruin mo, bata pa lang ako, hinahanap na yung patubig na yan. Ngayon, ilang taon na lumipas. Hindi ba? Wala pa rin patubig. 10 taon. Nako, kabisado ni San Marcoleta yung irrigation kasi yan ang problema niya sa Tarlac. Kaya nga, di ba? Ilang taon nang lumipas. Naging presidente si Noynoy Aquino na taga-Tarlac din. Hanggang presidente na siya, hindi pa nga niya napatubigan yung kanyang sariling lugar. Yan, Tsaka dapat siguro sunod din natin yung mga proyekto dyan sa may bahagi na yung Nueva Ecija, Nelson. Ang dami din daw naglalabas na ngayon ng mga proyekto doon sa lugar na yan na mukhang ang kontraktor, hindi rin daw may paliwanag kung paano natapos yung ganung proyekto sa mga distrito dyan sa bahagi ng Nueva Ecija. Ganun din. Pero halos lahat eh. Pero tignan natin, isa-isahin na yung mga lugar na yan. Ay, wag ko lang, nakuha ba natin yung video ni San Marcoleta na meron siyang hinihiling para matest, Nelson, para makita yung integrity ng mga proyekto. Pero ba tayo nun? Yung hiniling ng, parang binubuo ng parang limang tauhan ata, 3, na itong 3 ito, isasama doon sa mga inspection team ng DPWH, tapos manghihiram siya ng equipment. Kasi may proseso dyan nun, kapag marunong ka, yung backhoe, itutuktok mo lang sa may bahagi ng karsada. Hihingi siya ng backhoe. Oo,
Oo. Tama. Para yung mga proyekto, Bandang huli na yun eh. Oo. ayun yung bandang huli. Bago matapos, oo. Maganda yung sinabi niya yun eh. Sinabi niya na baka may bako kayo dyan. Yan, manghihiram kami sa inyo. Kasi wala kaming bako rito eh. Kasi wala din kami pambayad sa rent ng bako eh. Oo, pupuntahan natin yung mga project. Yan. Tutuktukin natin. Oo. Pagka nag-iba, aba eh. Yan. Oo, di ba? Pwede ba natin iparinig yun? Kasi maganda yan ha. Mukhang maraming bako doon Nelson na nangawala eh. Pati bako nawala. Ihahabol. Sayang, yun ang mga magaganda kasi doon kasi ang makita mo yung trend ng mga nagko-comment sa mga social media accounts. Ang comment na lagi ko na narinig yan, taon-taon may ganyang hearing. Parang ako, sa tingin ko, aware si Senador Marcoleta na ang tao ngayon, tama, mag-imbestiga kayo. Hindi lang basta investigasyon sa upuan. Yun. On-site. Ang gusto ng tao ngayon, may makitang talagang pruweba. Halimbawa, kasama mo yung Yung DPWH, official, kontraktor. Tinoktok. Nabutas agad. Oo. Ihulog na doon yung Kontraktor, kasama yung district engineer. Patatayuin ka siya. Matibay to ha. Sabi, matibay. Sige, diyan ka. Tutuktukin natin ha. Sabi mo, matibay to. Tatayo siya doon kasi paninindigan niya matibay eh. Hindi niya masisira. Hindi. Sige nga, tumayo ka nga dyan. Malamang ngayon, Nelson, malalagpasan natin yung missing sa bungero. Missing district engineer ngayon, tsaka missing contractor. Dahil tayo magpakita. Nako po. Yun ang maganda yun eh. Maganda yung, kasi doon, makikita ng tao, mukhang alam din pala ni Senador Marcoleta kung anong gagawin, kung ang isang proyekto substandard o hindi. Kabisado rin niya. Opo. Sa kabatiran ng marami, ang alam niyo po, bagong abogado pa lang si Sen Marcoleta, ang kanya pong practice sa isang construction worker. Opo. Bagamat literal, naging construction worker yan, ay naging tauhan po yan ni FF Cruz. Yun hong isa sa pinakamalaking construction company sa Pilipinas noon pa. Nag-inspection sila, no? Nung matandang FF Cruz hindi na ito. At noon po, ng mga panahon na yun, meron tayong tinatawag na Contractors League of the Philippines. May samahan yan sa buong Pilipinas Kasi mo yung FF Cruz, di ba? Oo. Tanyag na, makikita mo kasi pangalan niya. Yan, oo. Diyan, walang issue. Di ba? Yes. Yung construction company. Maraming mga ganyan. Sabi ko nga, paligay ko, tama na, yung construction, o yung construction company mo, itatak mo yung pangalan mo doon sa project. Totoo yan. Para panindigan mo na kami gumawa niyan. Ayan. Kaya yung sabi ko, ang lakas ng loob nilang itatak nila yung kanilang pangalan doon. Kasi alam nila na matibay yan, di ba? Tsaka part ng nila, ng awareness nila yun. Ang proyektong ito, big ticket project, ay kami ang gumawa. Malimit yan yung EEI, yung mga ganyan, FF Cruz, kaya sabi ko, ba't yung ibang nasisira agad? Walang pangalan. Tinatago nila eh. Tinatago, di ba? Kasi magkakaalaman kung sino eh. Tama nga, dapat ipaskill mo niya kung anong construction company gumawa niya. Lahat. Hindi lamang sa isang government project. Yes, imarka nyo. Huwag yung nakatarpulin lang. Kasi anytime, pwede tanggalin yun eh. Imarka nyo sa semento kayo sa bakal. At yung mukha dyan, imarka nyo. Mukha ng... Ingud-ngud dyan. Para magmarka, di ba? Imamarka ba? Tsaka pwede. Kita mo doon. Ito pala ang mga gumawa dito. Ito pala yung contractor nito. Ito pala yung congressman. Kasi kung ikaw ay matino, ako payag ako ilagay kong pangalan ko. Oo naman. Kung pulido yung pagkakagawa. Kasi parang advertisement mo yun. Totoo. Kasi yung hinahanap-hanap din ng taba, ito pala gawa ng congressman namin, ito pala gawa ng mayor namin, pero ngayon parang wala na ngayon, Mga construction worker na pagawaing bayan. Madali masira. Tinatanggal na hindi na nga uso ngayon, Dati mga 80s, 90s, lagi nakadikit yung mukha ni congressman sa ni mayor eh. Nakalagay pa, this is where your taxes goes. Di ba? Parang nakalagay gano'n, Tapos initiation... Diyan ba pinambibili? Tarpaulin, pinambibili yung tax namin. Kaya tinanggal na nila yan. Tapos this project is initiated by, mga gano'n, di ba? Makikita mo kung sino nag-initiate. Ngayon parang hindi na gano'n, Kasi nga, binabash yan, binabash. Parang binabato ata ng itlog yun eh. Kaya ng kamatis yung tarpaulin, pag ganyan nandun yung mukha ni... Dati mga waiting shed, ang dami yan eh. Waiting shed, footbridge. May mga letra pa nga, di ba? Oo, minamarkahan pa. Oo nga, napansin ka, ba't nga wala ngayon, Hindi na ba sila proud na ipakita yung pangalan nila? Binabas kasi. May social media na kasi. Ayun. Pagka nakita yung mukha mo dun sa pinipicturean nila. Ayun.
Nako, yun ang masakit na katotohanan. Sana unahin, no, gawin ng Nueva Ecija, yung mga distrito dyan, Nelson. Mga kontraktor daw ata ng Nueva Ecija ngayon, nagpupulong-pulong na. Ba? Mukhang uunahin daw yung Nueva Ecija. Na? May mga nagsubmit na ata ng mga pictures Naku po. na mga proyekto na dyan sa probinsya na yan, ang kahinahinala. Kahinahinala. At kitang-kita, Nelson, na talagang ampaw yung pagkakagawa. Oo. Baka naman ampaw talaga yung project dyan. Bagay, siguro ampaw making ata yun. Binagawa nila. Project livelihood. Livelihood project ng At saka yung mga semento daw na ginamit, wala rin bakal eh. Nako. Pero sabi nila, hindi walang dyan. Malinis ang konsensya ng mga opisyal ng gobyerno dyan. Hindi, sabi nung patalas sa sabon, wala kayong konsensya. Ako ang iyong konsensya. Wala na akong konsensya. Hindi ako naliligo. Hindi ako naliligo. Ay, nako. Ang magiging Vox Populi po natin sa Napakanta araw. pa si Senador kanina. Ganon? Oo, kinanta yung kanta mo eh. Yung Ano mahilig daw? mong kantahin. Na Sabi ano? niya, meron ka nga tayong kasabihan na, Oh. if a picture paints 1,000 words. Sabi ko, naku, wala kayo dyan yan. Kanta ng yan Hindi eh. original yan. Air supply yan eh. Air supply. At lagi yung pinapagit yan, di ba? Oo, yun. Ay, Mamaya kakanta ko bago tayo matapos. Bubuhin ko yan, ha? Naniniwala ka bang ginawang racket? Ba? Ulitin ko po, ha? Lilipad yan. Naniniwala ka bang ginawang racket ng ilang opisyal ng gobyerno ang mga flood control projects? Kung ang sagot niyo po ay opo, nako, naniniwala po ako dyan, letter A. Kung ang sagot niyo naman po ay hindi po nila ginagawang racket yan.